po na sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya dadalo sa Alyansa Rally kasi hindi niya matanggap yung nangyari po kay PRRD. Balat kayo pala, kung ay sa mundo, yan ang sagot ko sa kanya. Mulay-mulay lang mo. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. Namumroblema ako, medyo nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman si Presidente Duterte. So what is your reaction coming to that pag-arrest? As a friend. As a friend? Well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin? Sabi niya, walang jurisdiction. Dahil kumalas na tayo dyan sa ICC. Yun ang tsorya na sinunod niya. Kasi, alam mo MJ, dalawa ang tsorya ng walang jurisdiction. Tatlo pa nga eh. Ang una, yung sinasabi ni Presidente Duterte na mulat sa pool, wala kayong jurisdiction sa bansang ito. Kapagkat yung batas na lumikha ng ICC, yung Rome Statute, ay hindi naman nalathala sa official gazette. At yan ay requirement, mandatory yan. In fact, maliban pa dyan sa civil code na sinasabi na ang isang batas ay magkakaroon lamang ng lakas, ng buhay, kung ito'y may lathala para malaman ng tao kung ano ang mga kalakaran na hindi niya pwedeng dapat gawin at kung yung ginawa niya ay mananagot siya. Kaya yan, isang mandatory requirement na tinatawag para magkaroon ng puwersa, magkaroon ng force and effect ang isang batas. Kaya mulat sa poll, sinasabi na nga ni President Duterte, and I agree 100%, na talagang walang jurisdiction. Lalong-lalo pa ang Korte Suprema sa kaso ng Tovera. Sinabi ng Korte Suprema, yan ang sinasabi ng batas natin. Pag hindi mo yan nilatala, wala, hindi na buhay. Wala, patay. Wala rin batas na dapat patupad. Walang dapat na sundin kasi nga walang batas. So, walang jurisdiction. Pero dahil nga sinasabi ng mga iba na hindi, pumasok tayo sa treaty. Meron tayong pinirma na tratado eh. At yan ay naratify ko ng Senado. Kaya, miyembro tayo. Yan ang teorya. Pero dahil nga sa aking legal advice, na kung yan lang ang problema nyo, di kumalas tayo. At kumalas nga tayo ng March 17, 2019. So, wala na. So, that's the second theory. Kumalas na tayo eh. The first theory is, you never acquire jurisdiction over us simply because your law has no force in effect at the inception, ulat sa pool. Pangalawa, kung meron man na tayo naging miyembro, ay kumalas na nga. So, dalawa na. Wala kayong jurisdiction. Yung pangatlo pa, dahil lang pinagpipilitan, hindi. Kasi nung miyembro kayo, nasimulan na namin ang investigation. Mali na naman sila ron. Kasi hindi naman investigation ang ginawa nila. Ang ginawa nila, pinag-aralan nila, iniimbestigan nila ang kanilang mga sarili at yung mga kalakaran, kung maaari silang pumasok, kung maaari silang kahit na wala na yung estadong miyembro, ay pwede pa silang makialam. Kasi nga, yung principle of complementarity yung tinatawag, kahit na miyembro ka ng ICC, pag yung miyembro ay may kakayahan na usigin ng mga kriminal,
at malakas ang kanilang sistema legal, hindi ka pwedeng pumasok. Makakapasok ka lang kung walang kakayahan. At kung may kakayahan man, ayaw usigin. Hindi ba nagkaroon pa nga ng palitan dyan? Kasi sinasabi ng gobyerno na huwag na kayo mag-imbestiga kasi malakas ang aming sistema legal. Pero sabi ng ICC, hindi, papasok kami. Mali sila kasi wala naman talaga silang investigasyon. Ang ginawa nilang tunay na investigasyon, kaugnay sa kaso, siguro 1 taon at mga ilang buwan pa bago nagsimula yung investigation proper. Kasi tingnan niyo yung record, yung solicitor, special prosecutor ng ICC, humingi ng pahintulot sa ICC na kung pwedeng magsimula na yung kanilang investigasyon. At pinayagan naman sila. Pero that was after matapos tayong mag-withdraw. Kaya on all fours, sa 3 rason na binigay ko, wala talaga silang jurisdiction. Yan ang palagi nakakalimutan. Kaya pag sinabi mo na yung warrant of arrest, sabi ni Senador Bato, hindi ako tatakas sa warrant, ako'y nakahandang sumunod dyan. Hindi, Senador Bato, mali ka dyan. Yung warrant of arrest, illegal Ba't ka susunod sa illegal? Hayaan mo sila. Wala silang jurisdiction. Ang ginawa nila ni Presidente Duterte, talagang illegal. Ang masahol dyan, illegal na nga, wala na nga jurisdiction. Itong gobyerno natin na itinakda ng saligang batas na ipagtanggol, proteksyonan mo ang estado, ang bansa, ang soberentiya, ang mga karapatan. Ito pa ang nagpakanulo. Siya pa ang hindi lang tumulong Ako hindi sa akin naniniwala ito. Sabi nila, we cooperate. Hindi. Kayo mismo ang gumawa. Kasi yung Interpol, nakiusap lang kung pwedeng tulungan nyo kami. Kasi nirefer sa kanila ng ICC yung pag-aresto. Wala naman silang kapangyarihan mag-aresto rito. Kailangan yung police natin. Ginawa nila. Anong tawag ba nun? Ibig sabihin, hindi pag-a-assist yun. Sila mismo ang lumabag sa ating mga batas. Marami po silang batas na nilabag. Unahin natin yung batas natin sa lokal. Pag meron kang ipakukulong, meron kang demanda, kailangan dumaan ka muna sa proseso. Anong proseso? Kailangan sa hukuman. Hindi pa pwedeng basta kukunin mo ang isang tao, ikukulong mo. Kailangan may due process niya tinatawag Hindi nila ginawa yan. Ang ginawa nila, pagbaba niya, inaresto, dinala sa Villamor, at kung gabi, persang inilipad. Paano niyo masasabi na sinunod nila ang batas? At kahit tingnan mo yung statute, yung binasa mo kahapon, yung kanilang mismong batas, sinasabi na pag meron kang aaresto padaanin mo sa local courts. Pinadaan niyo ba? Hindi. Meron naman isang gunggong diyan sa DOJ. Sabi niya, hindi, kami yung facility, kami yung hukuman. Kaya kami yung humawa, kaya dumaan sa amin, wala kami nilabag. Wala, nagkaletse-letse na itong mga abogado natin. Kasi nga, ang problema kasi sa inyo, nakakalimutan nyo, kayong mga nasa gobyerno, yung sinumpaan nyo, naging matapat kayo, ipagtanggol nyo ang konstitusyon at pinag-aralan nyo yun kung ano ang mga nakalagay doon. Hindi nyo sinusunod. Bakit? Kasi una, either kayo takot na lumabag, kagustuhan ng nakakatas nyo, o kaya nagsisip-sip kayo. O kaya naman may iba pang konsiderasyon. Iyan ang problema dyan. Kaya ang mungkay kong Senador, huwag mo nang sabihin na ikaw ay haharap sa rule of law. Walang rule of law nga Senador Bato, walang rule of law.
hindi nga nila sinunod ang rule of law kay Presidente Duterte. Pareho lang hindi nila pagsunod doon sa kaso ng KOJC, kay Pastor Kibuloy, kita mo nakakulong din. So, kahit dalawa na sila magkaibigan, nakakulong. Mabuti sana kung magkasama sila sa isang sela, magkalayo pa, sa ibang bansa pa. Kaya tumakbo kami sa Korte Suprema. At natutuwa naman tayo na meron nakaganaksyon ng Korte Suprema at binibigyan ang gobyerno ito ng magpaliwanag ka kung bakit hindi namin kakatigan ang petisyon ng habeas corpus na i-final ng 3 anak. Kasi ang hinihingi po namin, dali nila si Presidente Duterte para magpaliwanag sila. Sigurado ko sasabihin nila, Your Honors, wala na ako, sinuko na ako namin Hindi namin madala, hindi po pwede yung katwiran na yan. Sabi nila, wala na, at saka wala na ako tayong jurisdiction, nandun sa ibang bansa, hindi rin po pwede yung ganong mga kabalbalang katwiran. Sapagkat pag ikaw ay gumawa ng isang illegal na hakbang, illegal na akto, you commit an illegal act. That illegal act that you have done or committed or performed follows you wherever you go. Hindi pa pwede. Otherwise, kung susundin natin yung katwiran na yan, ang gagawin nila palagi, ay gagawin sila kalokohan, tatakbo sila sa ibang bansa para wala nang jurisdiction. Hindi pa pwede. May jurisdiction ang Korte Suprema. Sapagkat ang ginawa nila ay paglabag kahit sa saan nila dinala si Duterte, mananagot sila at may jurisdiction ng ating bansa.